And hello guys, once again, welcome back muli sa ating channel, Fluid TV. Panibagong araw at panibagong reaction video na naman po tayo. So, unang-una guys, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel at sa ating Bungking Kalingap. So, kung di dahil sa inyo, wala po kami ngayon, wala po ang Bungking Kalingap. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Especially sa ating mga Solid Jumpal fans na palagi nakasuporta sa atin. Maraming salamat. So, alam po guys na napanood niyo na po ang video sa YouTube channel ni Kalingap Rab, no, sa birthday party ni Papa Joms, no, at nandun uploaded na po ang part 82. So inaanyayahan ko po kayong panoorin po yon kasi yon mixed emotion po ang mangyayari. Talagang sobrang saya and may part doon na sobrang nakakalungkot din. Sa kabilang banda guys, alam niyo rin po ang nangyari doon sa event na yon. So yun na nga po, nakakalungkot lang na bakit umabot pa sa ganitong sitwasyon. And alam kong napanood nyo na po yung live ni Kuya Bal kung saan nga po umuwi sila, no? Hindi sila tumuloy doon sa mismong event. Ang nangyari, may kasamaan silang hindi pinapapasok sa loob. So as a respect, hindi na rin pumasok sila Ate Edna at si Kuya Bal, yung iba pa niyang kasamahan. At saka umuwi po sila, pumunta po sila doon sa Bagasbas. So para maintindihan natin guys, no, ipapakita ko po sa inyo kung ano nga ba talaga yung nangyari doon. So mamaya ay panonoorin po natin yung clip video na yon mula po sa live ni Kuya Bal. Makikita natin na yung anak ni Founder Yang Mi ay hindi pinapapasok doon sa loob. And base sa ating nalaman na informasyon na ito palang anak ni Ma'am Yang Mi, meron na pala itong dalang bouquet at saka lechon. Pero ang nangyari, yung lechon at saka bouquet nakapasok sa loob, pero yung nagdala ng lechon at saka sa bouquet ay pinalabas. Alam mo guys, hindi tayo one-sided ito. Neutral lang po tayo, wala po tayong kinakampihan. Nag-base lang po tayo doon sa video na nakikita natin. Kaya mamaya, papanoorin po natin yung video na yon para malaman natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. So, bago natin ipagpatuloy, baka bago pa lang po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like and share, and of course, mag-subscribe na rin po kayo kung pwede. At higit sa lahat, palagi nating inuulit-ulit ang pagsuporta sa ating pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan po natin ang ating Keyboys, Kalingap partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang mahihirap. Suportahan natin sila. Kaya naman guys, para maintindihan natin kung ano nga ba talaga ang nangyari doon sa event na yon, bakit hindi tumuloy sila Kuya Bal at si Ate Edna. So ito po yung video na to. Tara sa loob po. Yan, nag-live ka na po Kuya Bal. Baguhin ko itong live ko, hindi itong pinaka-live natin. Dito, pag nakahiga po, ila-live natin to. Ha? O kayo? Okay na po. Hindi sila kalingap po yan. Hindi sila mapasok? Hindi kasi wala sila sa mga kaliwan nakapasok na. Ito. Hindi na may mapasok na, pwede mapasokin yan. Nakapasok ka? Ito. 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 Hindi siya kalingap. Hindi ka kalingap? Hindi. Ano ba kalingap ko na? Anak na yan. Anak niyang Mito. Hindi, anak siya. Hindi bawal pumasok. Mga kalingap lang. Kalingap ito. Ay hindi, anak na mimis yan. Pambihira yan. Huwag na, tara na. Bawal pa pumasok yung anak ni Yang Mi. Bawal pa. Hindi kayo kalingap. Pambihira naman ito, hindi kalingap pala ito. Tara na. Pambihira yan. Tara. Kalakuhan nyo. Kalingap. Compounder dito, hindi kalingap yan. Hindi kalingap yan. Pambihira naman kayo. Hindi kalingap ako ang founder. Alam kung sino ang kalingap. Pambihira. So yun na nga po guys, no, nakikita natin sa video kasi parang cut na tong video na to ni Kuya Bal. Doon sa video niya, nakikita natin na nasa labas pa si Kuya Bal at nasa labas yung anak ni Ma'am Yang Mi at saka yung iba pa nilang kasamahan. Tinanong niya yung nandun, yung mga taong galing sa loob kung bakit hindi papapasukin itong anak ni Ma'am Yang Mi. Rinig na rinig po natin na hindi daw papasukin ito kasi hindi daw kalingap. Parang na-insulto si Kuya Bal kasi siya yung founder eh. And alam naman natin na yung tema ng Kalingap is one Kalingap, one family.
So, nasaan pa ba? Nasaan pa ba yung One Kalingap, One Family? Kung may mga iba tayong kasama na hindi pa papasukin, talagang Kalingap lang pala yung dapat makapasok sa loob. So, bilang isang founder, siguro masasabi rin po natin na ginawala niya yung part niya. Kasi parang nakaka-insulto din. Kasamahan din po niya yun. No? Kasama niya yung mga tao na yun na pumunta doon, pero hindi pinapapasok. Siguro, alam naman natin na may hidwaan sa magkabilang panig, no? Between founder Yang Mi and doon sa iba pang founder ng Jomcarl. So parang nagkaroon ng personalan. No, and yun na nga parang hindi nagustuhan ni Kuya Bal kasi unang-una wala namang kasalanan yung bata. Di ba? Walang kasalanan yung bata. May isa pang video dito guys kung saan ipapanood ko mamaya sa inyo. Ito yung time na nakapasok na pala itong anak ni Ma'am Yang Mi at saka nakapasok na rin po sila Ate Edna sa loob. Pero dahil sa napansin ito ng checker, kumbaga guard siguro ito or tagabantay dun sa gate, na yung isang kasamahan nila is anak pala ni Ma'am Yang Mi, so pinalabas sila. Dahil sa pinalabas yung kasama nila, so lumabas na rin po itong si Ate Edna at saka yung iba pa ng kasamahan. So narito po guys, panoorin po muna natin ito. Oo, taga-Sigaw. Alam mo ba, masaya ang birthday kung walang tao? Oo nga. Nakatsinilas naman. Kami man yung taga... Hindi, masaya ang birthday kung walang mga bisita. Kaya nga, kami ang taga-tawa. Kami ang taga-palakpak. Sige na. Kami ang taga-sigaw. Oh, boring ka. Hay, ano... Ay, litsot na. Yung mga binini. Magwawala ako. Oh. Yan po. Sige, pasok na po kayo. Pasok na kami. Akala namin naharangan na naman kami. Alinas. Bakit? Lumabas na naman sila. Wow, ate, marang ganda naman ang ano. Saan na to sa Velvet? Doon sa Danjo yan, sponsor. Ang ganda. Ganda pa rin. Pati ito? Ha? Oo, kasali na yan. Yayaman. Sa Kalingap lang tayo yayaman. Ano ba? Kalingap lang tayo yayaman. Ay, hindi pwede yan. Pag hindi papasok si Kuya Bal niyan. Hello, bakit ganun? Hello? Hello? Bakit? Natinan mo, andyan na si Kuya. Psst! Uwi tayo. Hindi pinapasok yung anak ni Yang Mi nga, kaya uwi na tayo. Hindi na kami natutuloy. Ayaw ipapasok. Ayaw talaga papasukin sila. Ayaw na, uwi na. Ayaw na ka. Ngayon, gusto namin mag-enjoy. Kayo na lang dyan. So ayan guys, galing po yan kay Mara Mara Vlog, no, yung video na yan. And yun, nakapasok na sila Ate Edna sa oras na to, nandito na sa loob. And sa pagkakaalam natin, nandito na rin po, nakapasok na rin po yung anak ni Yang Mi sa loob sa mga oras na yan. Pero dahil napansin sila doon sa tagabantay ng gate, so pinalabas ang yung anak ni Ma'am Yang Mi. Diba? And doon, kung ikukunik po natin yung dalawang video, doon si Kuya Bal sa labas, and lumabas po yung isa sa mga sponsors ng Jomcarl at sinabi na hindi pwedeng papasukin sila yung anak ni Ma'am Yang Mi kasi hindi naman daw po ito kalingap. At dahil na-insulto si Kuya Bal, so umuwi sila. Umalis sila doon sa mismong event na yon. So, pinaka-bottom line talaga dito guys, unang-una talagang naipit si Papa Joms sa ganitong sitwasyon. Kasi alam natin na mabuting tao si Papa Joms. At kung siya lang talaga ang masusunod, hindi talaga ito mangyayari. Meron lang talagang hindi pagkakaintindihan. Sa pagkakaalam ko, may tatlong birthday party daw itong inihanda yung mga sponsors ni Papa Joms. At sa part naman sa anak ni Ma'am Yang Mi, bakit pa kasi nila pinapunta yung anak ni Ma'am Yang Mi doon sa event na yon? Alam naman nila na hindi
pa, may hidwaan pa ang nangyari, no? May hindi pa pagkakaintindihan. So para sa akin, may mali rin po yung side ni Ma'am Yangmi kung bakit sila pumunta doon. Pero kung invited naman sila ni Kuya Bal at si Kuya Bal mismo ang nagdala, so sana yung mga sponsors ng Jomcar, sana kinonsider na lang nila po ito. Diba? Hindi na lang nila pinaalis or pinalabas yung bata. Kasi unang-una, wala namang kasalanan yung bata. Hindi niya kasalanan kung may hidwaan ang bawat founder ng Jomcar, no? Wala po siyang malay. So, pinaka-the best lang talaga doon, respeto na lang sana, no? Kasi nandun naman sila lahat na nandun na Di ba? Nakapasok na. So, nakakabastos na pinapalabas pa. Di ba? So, yun yung ikinagalit ni Kuya Bal kung bakit pinalabas pa. Nandun na sa loob. So, kahit ako naman sa part ni Kuya Bal, nakakahiya kasi kung ako mismo ang nagdala sa kanila tapos papapalabasin sila tapos ako mag-i-enjoy sa loob, so mas mabuti na umalis na lang din po ako sa event. Ang nangyari, sobrang naipit po talaga si Papa Joms dito. No, siya yung pinaka naapektuhan at saka si Carla. Ang kitang-kita nyo naman po doon sa kanyang birthday celebration, sobrang naiyak po si Papa Joms doon. Nababas din po si Papa Joms dahil dito parang nandun lahat ang sisi kay Papa Joms kung bakit hindi napagsabihan, bakit nangyari. So, sobrang naawa lang po ako kay Papa Joms. And in the first place, hindi naman ito kagustuhan ni Papa Joms. Unang-una sinabi niya talaga, no, pinakauna na ayaw niya ng ganito. Pero pinagpipilitan po ng kanyang mga sponsors na bigyan siya ng ganitong klaseng celebration. Pero hindi po niya expect na mangyayari ito. And alam ko na hindi talaga, kung nandun lang siguro si Papa Joms sa moment na yon, hindi mangyayari yon. So alam ko na mayroon talagang hindi pagkakaintindihan and sana mag-usap-usap silang lahat, no, para matigil na itong hidwaan na to at para tumahimik na at magkapatawaran na. Ganyan talaga, minsan may mga nangyayari na hindi natin kontrolado. So yan lang muna guys ang ating reaction video sa araw na to. Kayo ba guys, ano yung opinion nyo about sa nangyari? Ano yung masasabi nyo? So i-comment nyo po dyan sa ating comment section. So kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video sa araw na to, huwag kalimutan mag-like and share. And of course, mag-subscribe na rin po kayo guys. Muli po, ito nga po pala si Chloe TV. Marami pong salamat.